ay isang manggagawa ng simbahan at nais ko rin po magbahagi sa inyo patungkol po sa Bible. Hiningin ko lang po ang inyong atensyon, saglit lang po talaga yun. Yan. Meron lamang po akong isang katanungan. Di ba po, hindi naman ningit sa ating kaalaman na lahat tayo ay dadating sa tinatawag nating kamatayan. At kapag dumating po yung tinatawag na kamatayan na yun, natitiyak na ba natin 100% sure na sa langit matutungo ang ating kaluluwa kapag dumating ang pagkakataon na yun. Ngayon, nahayaan ko po kayong sagutin ang tanong na yun sa inyong mga isip. At pakinggan niyo po ako at nawa po sa dulo ng pagsasalita na ito ay masagot niyo po yung tanong ko kanina. Ngayon, ayon sa Bible, lahat tayo ay makasalanan. Kayo po ba inaamin nyo na kayo ay makasalanan? Siyempre, lahat tayo ay makasalanan. Pero ayon rin sa Biblia, ang kasalanan na yun ay may kabayaran. Sabi dito sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Kamatayan. Kamatayan saan? Sa impyerno. Kasi meron po tinatawag na dalawang klase ng kamatayan. Merong kamatayang espiritual, meron din kamatayang espiritual. Meron din kamatayang pisikal at kamatayang espiritual. Yung kamatayan po tinutukoy dito sa Biblia, ito po yung kamatayang espiritual. Kung saan nagkakahiwalay ang ating kaluluwa mula sa Diyos. Ano ang nagpapahiwalay? Ang kasalanan. Ngayon ayon sa Bible, tayo ay hindi karapat dapat sa langit dahil tayo ay makasalanan. Pero mahal po tayo ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos. Kaya, binigay niya ang kanyang buntong na anak na si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Anong ginawa niya? Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay para bayaran ang ating mga kasalanan. Ngayon, nadanak ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Siguro naman po alam naman natin lahat. Dahil doon, nabayaran ang ating mga kasalanan. Yun lamang, sa pagkakataong yun ay nabayaran na. Pero hindi pa sapat yun. Kinakailangan tanggapin natin ang Panginoon sa ating puso bilang sariling tagapagligtas. At mamamagitan nun, ay makakatiyak po tayo ng langit. Hindi sa mabuting gawa o anumang relihiyon ang makakapagligtas sa atin at makakapagpunta sa atin sa langit. Kundi langit ang Panginoong Jesus. Ngayon po, anyayahan ko kayo sa isang panalangin. Ang panalangin na ito hindi ko panalangin. Nang una, hindi ko po hawak ang puso ninyo. Hindi ko alam kung ano nga sa isip ko ngayon. Tanging kayo lamang at ang Diyos ang nakakalam niyan. Ang panalangin po na ito ay para sa inyo. Sabayan niyo po ako maaari sa inyong isip o maaari sa malakas. Ako'y mananalangin sa inyo. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Nalaman ko na ako ay isang makasalanan. Patawarin niyo po ako at linisin sa lahat ng aking karunungan. Tinatanggap ko po kayo sa aking puso bilang sariling tagapagligtas. Ito ay aking dalangin.